May mga kwento na mahirap isalaysay. May mga kwento na sadyang hindi pinag-uusapan. At may mga kwento na naghihintay lamang ng boses. Tulad ng kwento ni Olivia. Lonely siya. Bihira yung kagaya ng iba na tawa dito, barkada doon. Hindi naman siya ganun. Kasi kahit ng bata siya, hindi siya yung sa mga barkada. Wala siyang kasi makagas siyang nag-asawa eh. 18 lang ata yun. Pagkadibon niya. Sabi po sa amin ni Mama, magtapos daw kami sa pag-aaral. Ito ang Barangay Tonsuya sa lungsod ng Malabon. Isa sa 16 na lungsod kasama ang munisipyo ng Pateros na bumubuo sa Kalakhang, Maynila. Mahigit sa 55,000 katao ang nanirahan sa barangay na ito. Dito pilit binuhay ni Olivia ang kanyang 9 na anak. Ngunit sa pagsilang ng kanyang ika-10 suplin, siya ay binawian ng buhay. Sa Pilipinas, 11 mga kababaihan ang namamatay araw-araw dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Kada minuto, 3 sanggol ang isinisilang. Kada minuto, 3 ina at ang kanilang sanggol ay nanganganib na mamatay. Ma, nandito ka daw din na? Sa papat mo. Asan si ano? Noon lamang 2008, halos 3,700 kababaihan ang namatay sa panganganak. Sa kabila nito, halos 44% lamang ng mga kababaihan ang nanganganak sa isang ospital o pang-medikal na pasilidad. At 62% naman ang nanganganak sa tulong ng isang medical o health professional. Si Ofelia ay kilalang hilot sa Barangay Tonsuya. Walang formal na pagsasanay si Ofelia sa panggagamot. Walang pinagmula nila. Pusang loob lang sa akin. Dumating na sa panaginip. Nagpapatingin sa akin, hindi pa ako marunong. Sabi niya, hindi. Ikaw yung makakagaling sa akin. Kaya gamutin mo ako. Sinubukan ko. Napagaling ko yun. At doon ako nag-umpisa. Ang kapatid ni Ofelia ay isa ring manghihilot at gayon din ang kanilang ina. Maraming lumalapit sa kanila upang magpagamot. Bata, matanda, lalaki man o babae. Kilala rin si Ofelia na nagpapaanak. Marami na rin silang pinaanak sa kanilang lugar at meron din silang umanong sariling paraan para gawin ito. May secret kami dyan. Kasi may kaming kanya-kanyang hilot. Ang secret namin dyan, ang mga tinuturo nila sa akin. Kukuha daw ng buhok dito. Tapos ilalagay dito. Yan ang secret nila. Ngayon, ginagawa ko na rin yan. Dahil para makatulong nga sa tao na mga nangangailangan, lalo kung wala. Pero napakatotoo. Napakatotoo talaga. Aning kanila, mamasahin. Tapos, yung mga masakit ng katawan mo, aayusin yung tiyan. Inano sa akin konting buhok, yung iano sa pauso. Yun. Pero okay naman, kasi parang humihilab naman siya. Ganun. Tapos, di ba yung mga laman lupa, di ba yung inaaswang, kung ganyan. Nila, yung kukuha ng mga palaspas, yan, yung mga sa aswang-aswang. Si Ofelia ang nagpaanak kay Olivia bago ito napatay.
din siya. Ang dami ng dugo. Pero yung iba naman na pinanganak, hindi naman siya ganun kadami. At saka 3 araw nga lang eh. Wala na siyang, hindi siya madugo. Pero dito, kahuli, dami, basang-basa siya. Pinix ko nga siya, kami ng ate ko. Tapos, nung maayos ko naman na siya, iniwanan ko na siya kasi ayan lang naman. Pero tinitingnan-tingnan ko siya. Pinampis ko siya. Nagyan ko siya ng diaper. Kasi po, nung papakainin ko na po si mama, sabi, ano po ba, ayaw niyo na po, sabi niya, oo, ayaw niya daw po. Tapos nung natabig po yung iniinom niya, tapos sabi niya, nagpapaalam na siya sa akin. Sabi niya, Abi, ginawa lahat ng kapatid mo, alagaan mo. Ang mga hilot na tulad nila Ofelia ay malaking hamon para sa mga lisensyadong mga midwives na nagpapatakbo ng isang paanakan o lying-in sa barangay Tonsuya. Kahit may mga namamatay silang pasyente, pinupuntahan sila ng tao. Hindi sila nasisira dahil kahit marami silang kaso na namatay mismo sa mga kamay nila yung women. Hindi ko alam kung bakit ganun din yung mentality, no? Pero mukhang dahil nga na siksik na, matagal ng parang culture na ng tao na pag namatay sa pangangalak ay parang natural death, hanggang doon ka na lang. Kasi sa hilot po ang wala rin kasi akong pera nung nanganak ako rito eh. Ay sa hilot hinulog-hulugan ko lang. Tinayo ang lying-in clinic para tugunan ang mataas na bilang ng mga nanganganak at delikadong pagbubuntis sa lugar. Kasi yung barangay namin, nag-promise nga na magtayo ng isang paanakan para maiwasan yung mga anak nga sa bahay at mahandle ng hilot. So ito yung bunga. Mahigit na 40 hanggang 50 kada buwan ang nanganganak sa lying-in ng Tonsuya. Buhat ng tinayo ito noong Disyembre 2008. Nakita din namin na talagang gaano siya ka-importante kasi sa loob ng isang taon na tumakbo ito, hindi lang daan lang pasyente na inapaanak. Kahirapan, kakulangan sa impormasyon at dekalidad na serbisyo medikal at pangreproduktibo ang ilan sa mga dahilan ng pagkamatay sa panganganak. Ngunit ayon sa pag-aaral ng Guttmacher Institute at University of the Philippines, mahigit sa 2,100 sanang mga ina ang maliligtas ang buhay taon-taon sa pamamagitan ng family planning. Sa katunayan, sa halos 3 milyong pagbubuntis sa Pilipinas taon-taon, mahigit sa kalahati dito ay hindi ninais ang pagbubuntis o hindi na pagplanuhan. Sa mahigit na 10 taon, iba't ibang organisasyon at NGOs ang nakikibaka upang isulong ang isang batas na tutugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Pilipino, lalo na sa usapin ng family planning at reproductive health. Ngunit labis itong tinututulan ng mga taga-simbahang Katoliko at ilang mambabatas kahit na pinapatunayan ng maraming pag-aaral ang benepisyo ng reproductive health at family planning. Sa gitna ng mga debate, ng mga away politika, pakikialam ng simbahan at sagutan ng iba't ibang opinyon tungkol sa reproductive health at serbisyo ng family planning, sino ang makapagpapaliwanag kay Abigail at sa kanyang mga kapatid sa nangyari sa kanilang ina? Sino ang magbibigay ng kanilang opinyon? Sino ang haharap sa kanila? Samantala, marami pang katulad ni Olivia ang mamamatay araw-araw, walang boses, walang laban, at napakaraming mga bata tulad ni Abigail ang nangungulila sa kanilang ina. Ano ba ako nabubuhay ka ngayon, maging masaya tayo.
Sa bawat patak ng luha mo, isang binhi ang pinagyayaman mo. Sa bawat paghihirap mo, muting-ngiti ang isusukli sa'yo. Dahil ina, ikaw ang nagbigay buhay sa anghel na bigay ng may kapal. Pinaghele ng iyong pagsinta